We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ilang taniman ng mais sa Calasiao, Pangasinan inatake ng uod. May ulat si Russell Simorio. Lumipat sa pagtatanim ng mais ang magsasakang si Mang Romeo mula sa Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. Hindi maaksaya sa patubig ang mais. Tamang-tama raw ngayong nararanasan ng El Nino. Pero ang problema, unti-unting sinisira ng uod ang kanilang mga maisan. Nasa 1 hanggang 2 pulgada ang haba ng peste na tumama sa kanyang taniman. Kinakain ng uod ang dahon ng mais, kaya nahihirapan itong lumaki. Hindi nalalaki yung mais, kapag hindi mo ma-sprayan, dapat ma-sprayan lahat yung mais para maalis yung uod, mamamatay lahat. Kung hindi maagapan, lugi ang mga magsasaka. Nananawagan sila sa LGU ng malawakang spray kontra peste sa mga maisan. Nalulugi kami. Mga puunan, nasisira yung tanim namin. Kinumpirma ng Municipal Agriculture Office ang pagtama ng peste sa ilang taniman ng mais sa bayan. Posibleng fall armyworm ang tumamang peste sa mga maisan. Bagamat patuloy pa rin ang monitoring at validation, tiniyak ng otoridad na kontrolado ng sitwasyon at may mga mitigation measure ng ginagawa para mapuksa ang peste. Kung hindi pa po dumarating yung request namin galing ng DA and PREC, sabihin muna namin sila na mag-spray muna sila ng yung available, recommended, kumbaga. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mabigat na daloy ng trapiko sa Baguio City naranasan ngayong long weekend. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Chris, dagsa ang mga turistang umakyat sa lungsod ng Baguio para i-enjoy ang long weekend. Sabado ng umaga nang umakyat sa Baguio City ang pamilya Reyes mula sa Pasay City. Ipinasyal nilang anak sa City of Pines. Enjoy ang mag-anak lalo pat sumabay din sa kanilang bakasyon ng malamig na panahon. Treat kasi niya kasi birthday ko ngayon. Ang pamilya Garayan mula sa Ilocos Sur, sinamantalang holiday ngayong araw at namasyal din sa Baguio City. Nakakatanggal din ng stress yung Baguio kasi nga malamig yung niya. Sa datos ng Baguio City Tourism Office, aabot sa halos 100,000 ang tourist arrival sa City of Pines ngayong long weekend. Punuan ng mga hotel at transient houses sa Baguio. Kabilang sa mga dinagsa ng mga turista nitong weekend ang pagpapailaw sa isang mall sa Baguio City. Punong-puno ng mga tawang Session Road at pinakainabangan ng Christmas lighting na sinundan ng fireworks display. Nagliwanag ang buong gusali, atraksyon ng kumukuti-kutitap ng mga Christmas lights at lanterns. Sa dami ng turista, naging problema sa syudad ang traffic. Triple ang mga sasakyang umakyat sa lungsod ng Baguio, base na rin sa monitoring ng Traffic Management Unit. Hotel occupancy namin ay 90 to 100% at heavy traffic as usual was experienced in major attractions, including Camp John Hay, Botanical Garden, Wright Park at yung Igorot Stone Kingdom and Mirador Park. Medyo matraffic, galing kami ng La Union papunta dito sa amin, dito sa Baguio. Mahigit 300 pulis ang nakadeploy para tumulong na magmando sa trapiko at magbigay seguridad sa mga turista. Chris, sa monitoring ng BCPO sa mga oras nga na ito'y dagsana yung mga turista o yung mga pasahero na nasa mga bus terminal para umuwi nga sa kanilang mga probinsya. Sa katunayan ay punuan na yung mga bus units biyaheng NCR. Kasabay nga niyan, asahan daw ang traffic build-up sa Marcos Highway. Chris?
Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Dahil naman sa kakauting supply ng palay, araw-araw na pagtaas sa presyo ng bigas nararanasan sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Ang detalye sa report. Mula sa dating 40 pesos kada kilo na bigas na binibili ni Aling Linda, ngayon 45 pesos na ang presyo. Mabigat man daw sa bulsa, pero wala raw siyang magawa, lalo pat kailangan nilang bumili ng bigas araw-araw para may makain ng mag-anak. Oo, sana na ako. Basta gusto ko maganda. Niluluto ko. Nararanasan daw ngayon ang araw-araw na pagtaas sa presyo ng bigas. Dahil sa kulay ng supply ng palay, kaya siya tumaas. Ayon sa Office of the Provincial Agriculture ng Pangasinan, posibleng hanggang sa unang quarter pa ng 2024 ang mababang supply ng palay. Kukonti raw kasi natanim ng palay sa probinsya. Inaasahan na raw kasi ng mga magsasaka ang kakaunting supply ng tubig dahil sa nararanasang El Niño phenomenon. Nagtatanim na lang sila ng mga gulay, pakwan, mga ganun po. Mga cash crops na lang na hindi siya nangangailangan ng maraming patubig. Sa ngayon, naglalaro sa 40 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga pamilihan sa Dagupan City. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Pinangangambahan ng ilang residente sa Barangay David, Mangaldan, Pangasinan ang pagguho ng lupa sa bahagi ng kalsadang malapit sa ilog. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Pinangangambahan ng ilang residente ang unti-unting paglamon ng ilog sa lupa na bahagi ng kalsada sa Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Mas lalo pang nangangamba ang mga residente tuwing umuulan dahil sa paglambot ng lupa. Nagiging peligroso na raw ito sa mga residente at mga motoristang dumadaan sa kalsada. Kasi pag bumaba, nababawasan itong lupa sa gilid. Kasusunod baka sa amin ng magiba. Malambot yung lupa. Gusto namin yan yung maayos eh. Dati daanan dyan eh. Ngayon umuurong na dito. Bilang pansamantalang solusyon, nilagyan ng railings ang gilid ng kalsada upang maiwasan ng aksidente sa lugar. Ayon sa barangay, malaking tulong kung lalagyan ng riprap ang gilid ng kalsada upang maiwasan ng tuluyang pagguho ng lupa. Ang talagang solusyon na number 1 dito, dapat mariprap ito. Itong gilid ng kalsada. May portion nga po na sobrang baba kaya pag umulan or naipunan ng tubig yung pinakamababa nun, ma'am, nag-i-erode po yung lupa. So, posible po na baka abutin po yung mga kalsada doon, yung simentadong kalsada. Siguro, yun po yung pinaplano po nila siguro na i-retap, ma'am, para at least magapan at yung mga bahay din doon hindi rin maapektuhan. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. 15 anyos na binatilyo nalunod sa ilog sa Balanga City, Bataan. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Hindi na napigilan ng inang ito na maging emosyonal nang makita ang anak na wala ng buhay sa Balanga City, Bataan. Na-recover ng mga otoridad ang katawan ng biktima na si John Mark Marasigan, 15 anyos matapos ang search and retrieval operation. Nalunod si Marasigan sa ilog na sakop ng Barangay Puerto Rivas, Itaas. Ayon sa otoridad, nagkayayaan na maligo sa ilog ang biktima kasama ang ilang kaibigan. Nagbibiroan pa raw habang naliligo hanggang sa napunta ang biktima sa malalim na parte ng ilog. Inakala pa raw na nagbibiro ang biktima kaya hindi agad nasaklolohan. Kung naihingi agad nila ng rescue, kung naisigaw agad nilang hindi na lumutang si GA, puros mangingisda yung nasa daay, pwede daw po silang tulungan. Dahil sa insidente, ipagbabawal na ng barangay council ang paliligo sa ilog. Inabisuhan na rin ang mga barangay tanod na bantayan ang kailugan para walang mga has na maligo roon. Maaari, bawalan natin ang kanilang mga anak na maligo dito po sa kailugan kahit na mababaw siya o malalim. Nakamonitor din ng CDR-RMO ngayong holiday dahil sa inaasahan na dagsa ng mga maliligo sa ilog at dagat. Hindi naman po kaya po talaga. Mainam po, mag-stay na lang po tayo sa bahay, magkaroon po tayo ng bonding sa ating mga pamilya para maiwasan din po natin yung mga ganong pangyayari. Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, 160th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio maagang ginulita ng ilang kabataan sa Dagupan City. Tunghayan sa report.
sa pamamagitan ng Proclamation 90 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang taon, idiniklara ngayong araw, November 27, bilang national holiday upang gunitain ang ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ng tinaguriang pinuno ng revolusyonaryo na si Gat Andres Bonifacio. Dahil sa proklamasyon, magiging regular working day yung November 30 ngayong taon. Pero sino nga ba si Andres Bonifacio para sa mga Pilipino, lalo sa mga kabataang Pinoy? Si Andres Bonifacio po, isa po siya sa mga naging bayani, sa mga mahalaga pong parang figures po sa ating Pilipinas na sila po yung mga lumaban po para sa ating kalayaan or kasarinlan ng ating bansa mula sa mga dayuhan. Siya po yung nagtaguyod ng bansa natin, yung parang siya yung nag-ano ng kalayaan. I-remember pa rin natin yan sa mga puso natin. Kasi po siya po yung nagpa-free sa atin na ngayon tayo ay malaya na. Ayon sa isang historian, malaki naging kontribusyon ni Bonifacio sa kalayaan ng bansa. Siyang itinuturing na ama ng KKK, isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Binuo niya mga sundalong Pilipino para magkaisa. Pag wala yung grupo niyang yun, hindi natin alam kung nasaan na tayo ngayon. Yun ang nag-push forward ng ating country towards our eventual independence. Kasabay ng paggunita sa araw ng kapanganakan ni Bonifacio, mahalagang huwag ibaon sa limot ang mga aral na naibahagi sa bansa. Bagkus, magsilbi itong lakas at inspirasyon upang lalo pang magkaisa ang bawat Pilipino. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ng isang estudyante matapos daw saksakin ng kapwa estudyante sa loob mismo ng paaralan sa Dingras, Ilocos Norte. Narito ang ulat ni Gab De Luna. Pinaigting ang seguridad sa Dingras National High School sa Ilocos Norte dahil sa insidente ng pananaksak ng isang grade 9 student sa kaalitan niyang grade 8 student sa loob mismo ng paaralan. Parehong menor de edad ang mga sangkot sa insidente. Break time daw ng mga estudyante nang mangyari ang pananaksak. Hindi na binanggit ng otoridad ang dahilan ng insidente. Dinala sa ospital ang biktima na nasa ligtas ng kalagayan. Isinailalim naman ang isa sa counseling ng Municipal Social Welfare and Development Office. Gumawa kami ng intervention plan para ma-monitor ang behavior ng bata. So, we also advise the parents na tignan mabuti yung mga activities. Ang pamunuan ng Dingras National High School ay nagsagawa na ng debriefing, nakipag-coordinate na rin po sila sa mga parents, at pinaigting na rin po yung seguridad. Hindi naman naapektuhan ang pasok sa paaralan, pero hindi maiwasan ng mangamba ng ilang estudyante. As a student, we are worrying of ourselves by our security in our school. Dapat talaga ipagtulungan ho ito, hindi lang ho dapat sa eskwelahan. Dapat matulungan din po kami ng mga parents, lalo na bago umalis yung mga bata sa mga bahay nila. Patuloy ang masusing investigasyon ng kapulisan sa insidente. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, 10 barangay sa Calasiao, Pangasinan ang binabantayan ng MHO dahil sa mataas na kaso ng acute gastroenteritis. Nakaalerto si Russell Simorio. Sunod-sunod ang delivery ng tubig sa mga residente sa barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Hindi na kasi iniinom ang tubig na nagmumula sa poso sa pangambang hindi ito ligtas. Ilang beses nang nakaranas ng pananakit ng tiyan ang mga residente dahil sa tubig na mula sa poso. Iniinom po namin yan, sumasakit yung mga tiyan namin pagka hindi namin pinapakuluan. Kaya hindi na namin po iniinom yan. Kasi pag hindi po mineral, sumasakit po yung tiyan nila. Kaya pag mineral na lang po para safety. Kabilang ang barangay Nagsaing sa 10 barangay na minomonitor ng Municipal Health Office dahil sa mataas na kaso ng acute gastroenteritis. Ayon sa otoridad, nakukuha sa pag-inom ng hindi malinis na tubig ang sakit. Samantala, tumaas ang 34% ang kaso ng acute watery diarrhea sa Region 1. Ayon sa tala ng CHD,
Mula Enero hanggang November 2023, umabot na sa 15,273 ang kaso ng acute watery diarrhea. 33 na rin ang naitalang patay. Mas mataas kumpara sa 29 na death case sa parehong panahon noong 2022. Halimbawa po ng mga virus na makukuha natin sa kontaminadong tubig ay cholera, typhoid fever, rotavirus. Tiyakin din po natin na ligtas ang sources po ng ating drinking water. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Arestado ang dalawang lalaki matapos magnakaw ng mahigit sa 100,000 pesos na halaga ng panabong na manok sa Bautista, Pangasinan. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Arestadong dalawang lalaki matapos magnakaw ng mahigit 100,000 pisong halaga ng panabong na manok sa bahagi ng Barangay Kabuuan, Bautista, Pangasinan. Makikita sa video na positibong tinukoy ng biktima ang kanyang mga manok at sospek. Ayon sa pulisya, bago pa umano ang pagnanakaw, nakita na umano ng biktima ang mga sospek na paikot-ikot sa kanilang lugar. Agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa mga karatig bayan na maaring daanan ng mga sospek at sa pamamagitan ng hot pursuit operation, nahuli ang isa sa Basista at ang isa naman ay nahuli sa San Carlos City. Basista, nakapag-coordinate tayo, may na-hold sila doon na suspiciously na naflatan ng motorsiklo at may daladalang nakasako ng mga manok. Nakuha sa kustodiyan ng mga sospek ang mga ninakaw na panabong na manok na nagkakahalaga ng mahigit 126,000 pesos at ilan pang mga gamit. Sasampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. May mga neighboring municipality tayo na pumupunta sa police station natin para i-identify yung mga suspect natin na previously is nanakawan din ng mga manok and di positively identify based doon sa mga witnesses. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Bumuhos naman ng luha sa araw ng cremation ng babaeng biktima ng pamamaril sa loob ng isang pampasaherong bus sa bahagi ng Karanglan, Nueva Ecija. Sa simbahan, hindi na napigilan ng mga kapatid na maging emosyonal. Nag-alay rin ng bulaklak ang mga nakiramay. Walang ibang hiling ang mga kapatid nito kundi makamit niya ang hustisya. Humarap sa news team ang anak ng biktima sa pakiusap na itago ang kanyang muka. Nanawagan siya sa publiko na huwag siyang husgahan. At hiling din daw niya ang mabilis na investigasyon sa kaso. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang PNP pero tiniyak na magpapatuloy ang investigasyon. Samantala, inilagak ang mga abo ng babaeng biktima sa kanilang rest house sa barangay Santa Luciana. Nailigtas ang 14 na sakay ng lumubog na pump boat sa Calayan Island. Tutukan sa report. Nailigtas ang 14 na katao na sakay ng pump boat na aksidenteng lumubog sa karagatan sa bahagi ng Ensenada Point na Gilian, Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Sumaklolo ang tropa ng Coast Guard mula sa Camiguin, Calayan at Claveria dahilan para masagip ang mga sakay. Hindi na sila pinangalanan ng PCG. Nanghiram pa ang PCG ng mga bangkang demotor na ginamit sa rescue operation. Nang masagip, dinala sa Rural Health Unit sa Camiguin para masuri ang kanilang kalusugan. Lumubog ang sinakyan nilang bangka nang makasalubong ang naglalakihang mga alon sa dagat na dala ng masungit na panahon. Nakabalik din lahat sa Camiguin ang mga sinagip. Isang estudyante ang muntik malunod habang naliligo sa dagat na bahagi ng Baler, Aurora. Buti na lang may mga nagbabantay na pulis sa lugar kaya agad nilang na-rescue gamit ang surfboard. Bunsod daw ng malakas na water current ang muntikang pagkalunod ng 24 anyos na estudyante na tubong kasiguran. Ligtas siyang nakauwi. CJ Torida, One North Central Luzon. Magsisimula na ang kapanapanabik na bakbakan sa court ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa semifinals, maghaharap ang top 4 universities. At sa Game 1, ang Rank 1 na Mapua Cardinals laban sa Rank 4 na Benilde Blazers. At sa Game 2 naman, ang Rank 2 na LPU Pirates kontra sa Rank 3 na San Beda Red Lions. Abangan yan bukas, 1:30 p.m. live sa GTV. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Mga kapuso, walang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto sa bansa ayon yan sa Pag-asa. Pero patuloy na maging alerto dahil may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar. Makakaapekto sa bansa ang hanging amihan at easterlies. Ang amihan ay ang malamig at tuyong hangin mula sa Siberia o mainland China. Habang yung easterlies naman ay mainit at humid na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Apayao, Ifugao, Mountain Province, Cagayan, Aurora at Zambales. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa ibang balita, problema ng ilang residente ang talamak na nakawan ng hayop sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Problema umano ng ilang residente ang talamak na pagnanakaw ng mga alagang kambing sa bahagi ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. 10 beses na umanong nanakawan ng alagang kambing ang residenteng si Melita Castro. Kahit pa raw nakatali ang kanyang alagang kambing sa kanilang bahay, ninanakaw pa rin. Ang kawalan ng CCTV at ilaw sa lugar ang sanhi umano ng madalas na nakawan sa lugar. Malaking tulong sana kung may CCTV at ilaw sa kalsada upang mabawasan ng insidente ng nakawan. Magkaroon ng CCTV, number 1 yun, para makita namin kung sino yung mga kumukuha ng aming mga kambing. Dahil marami nang nakaw na kambing. Batid ng barangay ang problema ng ilang residente, kaya nakaplano na raw ang paglalagay ng karagdagang CCTV camera at ilaw sa lugar. September, pinag-usapan namin yan. Nailagay na yung CCTV, phase 1, phase 2 ngayon, saka yung public address. Saka may plano pa na dagdagan lahat yung mga 32 na LED na ilaw. Kasama rin lahat ng buong barangay. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Arestado naman ang 2 katao matapos maaktuhang nagkakatay ng pawikan sa Barangay Paayas, Burgos, Ilocos Norte. Nakilala ang mga suspect na sina Jeffrey Rambak, mangingisda, at Noel Bernabe, isang construction worker. Sa pagresponde ng otoridad sa lugar, na-recover ang iba pang karne ng pawikan na isinilid sa sako. Base naman sa pagsusuri ng DENR, isa itong green sea turtle na may bigat na 36 kilos. Hindi raw bababa sa 50 taon ang tanda ng pawikan. Dinala sa presinto ang 2 sospek habang pinaghahanap ang isa pang tumulong din sa pagkatay. Ayon sa PNP, tumangging magbigay na pahayag ang mga sospek na naharap sa kaukulang kaso. Mahigit 4,000 benepisaryo sa Pangasinan nakatanggap ng gift packs at tulong pinansyal. Narito ang report. Aabot sa 4,000 na benepisyaryo ang nabigyan ng gift pack sa Binalonan at Urdaneta City sa Pangasinan. Pinungunahan nito ni Vice President Sara Duterte, kung saan nag-turnover din siya ng assistance to individuals in crisis situation sa abot na mahigit 500 na individual. Malaking tulong po sa amin to, ma'am. Malaki pong tulong sa amin to, ma'am, bilang tricycle driver. Sa kanyang mensahe, hinikayat niya ang publiko na suportahan ng gobyerno sa pamamagitan ng pagkakaisa tungo sa kapayapaan ng komunidad at bansa. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng edukasyon sa bawat bata. Humihingi po ako ng tulong ninyong lahat na ipaintindi sa ating mga anak ang kahalagahan ng edukasyon sa kanilang buhay. Namahagi rin si VP Sara ng maagang pamasko sa mahigit 100 na mga bata sa Barangay San Isidro, Tarlac City. Pinangunahan din niyang storytelling sa mga bata. Sa pagmamahal ni Jesus, nang hinandog niya sa atin ang ating kaligtasan. Jesus is the center of Christmas. So para kay Vice President Sara, maganda malaman nila ang story of the candy cane. Pinangunahan din ng pangalawang Pangulo sa Awards Night ng 16 Belenismo sa Tarlac 2023. May itinanghal na winner sa Church category, Grand Municipality category, Grand Non-Municipality, Monumental at Community category. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 11,000 na delegado mula sa iba't ibang simbahan sa Ilocos Sur dumalo sa pagdiriwang ng Cristo Rey sa bayan ng Magsingal. Narito ang report. Umabot ng 11,000 na katao mula sa iba't ibang bayan ng Ilocos Sur ang dumalo sa Rambak Cristo Ari
o Christ the King na ginanap sa San Guillermo Ermitaño Magsingal Parish na siyang nagsilbing host ngayong taon. Dahil sa dami ng mga deboto, kinailangan pang isara sa motorista ang National Highway na sakop ng 8 barangay at naglaan ng alternate route sa mga sasakyan. Ang Cristo Ari ay ginaganap tuwing huling linggo ng Nobyembre bago magsimula ang Advent. We believe that Jesus will come again as King to judge the living and the dead. Laman ng homily ni Archbishop Marlo Peralta na magmahalan at tulungan ang mga may hirap. To reach out to the marginalized because that is the command of Jesus of love one another, especially the poor. Isang taon daw ang naging preparasyon ng Cristo Ari ayon sa commentator-lector ni si Rowella. 1989 pa raw nang huling maging host ang simbahan kaya natuwa siya na maging bahagi muli ng selebrasyon. November 19, 1989. Memorable kasi yun. Yun yung pagsagot ko sa mister ko. Ang sayang tingnan, ang daming taong dumalo. Nandoon talaga yung faith nila. Matapos ang misa, nagsagawa ng Eucharistic procession sa bayan. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 28 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.